Gusto mo bang magkaroon ng peace of mind pagdating sa pera? Pero anong reality? Ang reality, imbis na financial peace, ang nakukuha po natin, ang natanggap po natin ay financial stress. Do you agree? Kung nag-agree ka, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang paksa, financial stress. Alam mo, minsan may pinagdadaanan na po tayo na hindi natin nalalaman at until such time na talagang umabot tayo sa punto na talagang hindi na natin kayang i-absorb, biglang lang tayo sumasabog. So, right now, I would like to share with you yung 10 signs to know kung ikaw ay financially stressed na. So, I want you to get a piece of paper and a pen and I want you to write these things now. Number 1, sign. You are living from paycheck to paycheck. Ano ibig sabihin po niyan? Isang kahig, isang tuka, walang kahig, walang tuka. Oras na nawalan ka ng income, kinabukasan, nako, may problema ka na. Ikaw ba yun? Kung ikaw yun, pakicheck na po sa comment section, sabihin mo, number 1. Number 2, mataas at marami kang utang. That's number 2. Hindi mo na kaya magbayad ng mga payments mo, tapos yun nga, napipilitan ka na talagang mangutang para magbayad pa ng iyong utang. That's sign number 2. Sign number 3, minimal o wala kang savings, 'di ba? In other words, wala kang emergency fund, wala kang safety net just in case na may mangyari kinabukasan, wala ka ng choice kundi kailangan mo mangutang. Did I just describe your situation? Number 4, wala kang investment. When you say investment, wala kang investment for your future. 'Di ba? Wala kang investment para sa negosyo, wala kang investment para sa iyong kinabukasan, 'di ba? Wala kang investment para sa iyong mga anak. Number 5 sign, ang income mo ay stagnant na. In other words, di na siya lumalaki, minsan nawawala pa. Erratic ang iyong income. Oy, grabe. O, parang siyang ulan, minsan bumubuhos, minsan wala. So, among the 5, 5 pa lang to 10 ang pag-uusapan natin, pero bago pa natin pag-usapan yung iba pa, syempre babatiin ko muna si Joma Cruz, si Brian Limbag, at the same time si Nitoy Ibanez. Ano yung number 6 sign na ikaw ay financially stressed na? The lack of financial goals or what we call as dreams. Yung parang ayaw mo na talaga mangarap. Kasi para sa iyo, ba't ako mangangarap? Eh, hindi wala namang mangyayari sa financial life ko. Challenging na nga ito nangyayari ko, mangangarap pa ba ako? Yung nagiging negative ka na. Number 7 sign na ikaw ay financial stress. You are overspending. Oo, yung parang bumibili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan to only please the people that you do not like and you hated most in life. Parang, di ba, sobra-sobra ka kung gumastos? O, di ba? That's another sign. Nako. Number 8 sign, ikaw ay financial stress. Wala kang retirement fund. O, wala kang pang-save. Pagdating ng panahon, pag tumanda ka, nako, financially challenged ka. Number 9, alam mo nangyayari niyan? Another sign na talagang ikaw ay financially stressed na. Kailangan mo na talagang mangutang just for you to survive. Mangungutang ka, ababali ka, para mabili ka na ng pagkain, pambili ka na ng ulam, or pambayad na ng kuryente, or pambayad ng upa. Uutangin mo pa. And number 10, wala kang investment para sa sarili mo. When you say hindi ka nag-i-invest para sa sarili mo, hindi ka na nag-upgrade. Hindi ka na talaga nag-develop. Wala. That's the reason why walang nangyayari. Kaya nga, let me ask you this question. Sa 1 to 10, ulitin ko yung 1 to 10 ha. Number 1, paycheck to paycheck, mataas ang utang mo. Number 3, wala kang savings. Number 4, wala kang investment. Number 5, hindi na lumalaking income mo. Number 6, wala kang pangarap na sa buhay, wala kang goals. Number 7, sobra-sobra kang gumastos. Number 8, wala kang retirement fund. Number 9, napipilitan ka talaga mangutang just to survive. Number 10, hindi na lumalago ang iyong sarili. So, from 1 to 10, I want you to put in the comment section ano kaya ang score mo. And I want you to score yourself honestly. Okay. Pag nagwa 1 to 2 ka, okay, 1 to 2, moderate pa yan. O, pasado pa yan. 3 to 4, medyo stress ka na. 5 to 6, ay nako, oo. Talagang ramdam mo na. 7 to 8, nako, medyo warning na. 9 to 10, critical ka na. So, if you recognize any of these signs in your financial situation, I highly recommend na kailangan gawa mo na talaga ng solusyon. Bakit? Kung hindi mo ginawa ng solusyon, magiging mas worse pa ang problema. Agree? So, if you want to learn on how you can really get out of this, I want to help you by giving you a free, again, free diagnostic test on how to help you to be free from this financial stress. Kung kayo interesado, simple lang gagawin nyo. Pumunta lang kayo sa comment section, the description section. I-fill up nyo yung form para malaman nyo kung nasaan kayo at paano ko namin kayo matutulungan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.